Alas 3:22 ng umaga, ika-20 ng Enero, taong 2026. Sa loob ng Pufik Space Base, ang ating $400 milyong na mata sa Arctic ay biglang nagdilim. Nabulag ito ng Russia sa loob lamang ng 45 segundo. Nagdiriwang ang Moscow, ngunit nakagawa sila ng isang malalang pagkakamali. Habang nakatingin sila sa langit, ang USS Virginia, isang $4 billion na nuclear ghost, ay tahimik ng gumagapang sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa loob ng eksaktong 70 segundo, ang pinaka-strategic na airbase ng Russia ay hindi lamang mawawalan ng kuryente. Mawawala ang buong nervous system nito. Malapit nilang makita ang pinakamahal na off switch sa kasaysayan ng militar. 6 na oras bago ang blackout, ang North Atlantic ay nasa gitna ng tensyon. Isipin ang 100,000 tonelada ng purong lakas ng Amerika, ang USS Gerald R. Ford, na bumabagtas sa isang Arctic blizzard. Ang lamig nito ay sapat na para mag-freeze ang mga daliri ng paa ng isang polar bear. Hindi tayo narito para sa isang pasyal, mga kababayan. 800 milya sa unahan natin ay ang Nagorskoye. Para sa isang ordinaryong tao, isa lamang itong tipak ng semento sa isang nagyelong isla. Ngunit para sa Pentagon, ito ay isang balaraw na nakatutok sa ating lalamunan. Puno ito ng mga S-400 at Bastion missiles, isang frozen fist na idinisenyo para harangan ng NATO sa Arctic habang buhay. Biglang sumara ang kamaong ito. Ang Russian Murmansk BN jammers ay bumangga sa ating Pufik radar net na parang isang 500 librang sledgehammer. Isang sandali, tayo ang pinaka-advanced na Navy sa kasaysayan. Sa susunod na sandali, ang ating mga high-tech na screen ay mukhang lumang TV noong 1970s na may sirang antena. Sa itaas ng mga ulap, ang ating mga P-8 pilots ay nakatingin sa mga Russian MiG-31 na naghuhulog ng mga flares sa harap mismo ng kanilang mga muka. Tumatawa ang Kremlin. Inakala nilang nabulag na nila ang agila, ngunit may isang bagay tungkol sa oso. Palagi nilang iniisip na sila ang pinakamatalino sa loob ng kwarto. Nagsimula ang lahat ng ito dahil ang kanilang mga Yasen-M submarines ay nagtangkang dumaan sa GIUK Gap na parang mga magnanakaw sa gabi. Umaasa silang makakalusot sa ating mga depensa nang hindi napapansin. Habang abala ang Moscow sa pagdiriwang dahil sa kanilang mga jammers, ang USS Virginia ay nasa 600 talampakan na sa ilalim ng yelo. Hindi kami gumagamit ng sonar o gumagawa ng anumang ingay. Gumagamit kami ng AI-driven UUVs para tahimik na sumabay sa agos ng dagat. Tinatagaan namin ang mga Russian subs na yon na parang isang manganggaso na nagmamarka ng kanyang tropeo. Iniisip ng Kremlin na naisara na nila ang pinto sa harap dahil nabulag nila ang ating radar. Akala lang nila, naglalaro pa rin sila ng old school checkers habang si Uncle Sam ay pumasok na sa basement gamit ang isang master key. Ang bitag ay hindi lang nakahanda, kasalukuyan na itong sumasara. Sa totoo lang, may dahilan naman ng kumpiyansa ng Russia. Sinimulan ng mga Russian ang laban na ito sa pamamagitan ng paghahagis ng isang 13,000 toneladang undersea sledgehammer sa atin. Sa ilalim ng nagyelong dagat, ang Yasen-M, ang pinaka-advanced na nuclear shark ng Russia, ay nagpapakita ng isang magic show. Ang Yasen-M ay hindi lamang nagtatago. Gumagamit ito ng tinatawag na acoustic augmentation. Isa itong maduming taktika kung saan ginagaya ng computer ng sub ang sound signature ng 10 magkakaibang sasakyang pandagat. Sa isang segundo, iisipin ng USS Virginia na may target na siyang sub. Ngunit sa susunod, mapupuno ang sonar screen ng 12 dosenang mga multo para itong paghahanap ng isang particular na tao sa loob ng isang hall of mirrors habang may sumisigaw sa iyong tainga. Para sa isang sonar operator, parang ang dagat mismo ang nagsisinungaling sa iyo. Habang naglalaro ang ating submarine ng tagu-taguan sa dilim, nagiging napakaingay naman sa ibabaw ng dagat. Mula sa mga manyebeng bangin ng Nagorskoye, nagpakawala ng mga tira ang Bastion P Coastal Defense Batteries. Ito ay mga Mach 2.5 Onyx monsters. Kailangang intindihin ang sikolohiya rito. Hindi pa sinusubukan ng Moscow na palubugin ang USS Gerald R. Ford dahil iyon ay magiging imbitasyon para sa isang pandaigdigang sakuna na hindi pa nila handang harapin. Sa halip,
Ito ay mga strategic warning shots lamang. Biglang sumabog ang dagat. 10 milya ang layo mula sa ating starboard bow. 6 na higanteng haligi ng puting bula. Bawat isa ay may taas na 100 talampakan. Ang humampas sa kulay abong langit. Isipin ang kinetic energy ng isang 3 toneladang missile na tumatama sa tubig ng doble sa bilis ng tunog. Lumilika ito ng hydrostatic shock na mararamdaman mo sa iyong dibdib kahit nasa loob ka pa ng 100,000 toneladang carrier. Paraan ito ng Kremlin para sabihin, nakikita namin kayo, kaya namin kayong abutin. At nasa teritoryo namin kayo ngayon. Ngunit ang tunay na gulo ay nasa invisible world, ang electronic warfare front. Ang Russian Murmansk BN system ay kasalukuyang niluluto ang atmosfera. Ang dambuhaling ito ay hindi lang nanggugulo sa radio. Nagpapadala ito ng high-frequency noise sa ionosphere. Lumilika ito ng isang malaking dead zone sa lawak na 3,000 milya. Ang ating mga GPS signals ay aandap-andap na parang lumang karatulan ng motel. Para sa ating mga navigators, para itong paghahanap ng daan pauwi sa gitna ng blizzard habang may nagtututok ng high-power flashlight sa iyong mga mata. Nasa iyo ang pinakamagandang teknolohiya sa mundo. Ngunit ang sinasabi lang nito ay error 404. Reality not found. Sa itaas sa stratosphere, isa itong high-speed surface. Isang flight ng mga MiG-30 isa Foxhounds na sa madaling salita ay 2 higanteng rocket engine na may matapang na pilotong nakatali ang humaharurot patungo sa ating mga F-35C. Ang langit ay napuno ng libu-libong magnesium flares na ginagawang isang nakakasilaw na red disco ang takip-silim sa Arctic. Sinusubukan ng mga MiG na i-overload ang distributed aperture system ng ating mga F-35. Ito ang mga sopistikadong sensors na nagpapahintulot sa piloto na makakita kahit sa ilalim ng sahig ng jet. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng init at liwanag, umaasa silang makalika ng thermal noise para hindi makakuha ng malinaw na infrared lock ang ating mga piloto. Isa itong match, 1.6 na sayaw ng apoy at yelo, kung saan ang ating mga piloto ay humihila ng 7 Gs para lang makaiwas sa mga ulap ng flares. Sa Moscow, ang mga commander ay malamang na nagdiriwang at nagbubuhos na ng premium vodka. Ipinapakita sa kanilang mga screen na ang ating carrier fleet ay nag-aalangan. Nabulag ang ating radar at nalilito ang ating sonar. Sumisigaw sila sa kanilang mga secure lines. Paralisado ang mga Amerikano. Ang kanilang $1 billion na mga laruan ay naging mamahaling scrap metal na lamang. Akala lang nila. Mahilig talaga silang magdiwang ng maaga, hindi ba? Masyado silang nakapokus sa ingay na ginawa nila, kaya nakalimutan nila ang pinaka-importanting panuntunan sa Arctic. Dahil lamang sa hindi mo makita ang agila, hindi ibig sabihin na wala na ito sa itaas mo. Habang abala sila sa pagdiriwang, hindi nila napapansin na ang USS Virginia ay talagang nag-e-enjoy sa kaguluhang ito. Ang lahat ng Russian jamming na yun, para iyong parola sa gitna ng dilim. Sa tuwing sumisigaw sila, gamit ang jammer o nagpapadala ng radar ping, binibigyan nila ang ating AI-driven UUVS ng perpektong mapa kung nasaan ang off switch. Oo, tama ang narinig nyo. Pinag-uusapan natin ang Orca XLUUV kasama ang swarm ng maliliit na Rimos 600 at 20 drones. Ang mga multong ito ay hindi gumagamit ng maingay na propeller. Gumagamit sila ng high-tech na ballast at AI-driven drift patterns para sumabay sa natural na agos ng Arctic sa bilis na 2 knots. Isipin nyo ito ng ganito. Ang isang Russian sonar operator ay sinanay para maghanap ng propeller. Hindi siya naghahanap ng troso na sumasabay lang sa agos ng tubig. Pinapatay niya ang signal na yon dahil iniisip niyang basura lang ito. Ngunit ang mga troso na ito ay puno ng AI edge processing. Ang mga thermal layers sa Arctic ay madalas na nagbe-bend ng tunog na parang straw sa baso ng tubig na lumilika ng Hall of Mirrors. Iniisip ng Yasen M na hindi siya nakikita. Ngunit ang ating mga UUV ay gumagamit ng mga algorithm para ituwid ang tunog na yon sa real time. Walang maingay na pings. Tanging passive listening lamang. Kapag nahanap na nila ang pintig ng bakal,
magkakabit sila ng isang silent acoustic beacon. Ngunit ang tunay na palabas ay nangyayari 50 talampakan sa itaas ng matutulis na yelo. Isang flight ng 4 na F-35 Sea Lightnings. Bawat isa ay $100 milyong na masterpiece ng stealth ang humaharurot sa blizzard sa bilis na 500 knots. Ginagawa nila ang tinatawag nating nap of the ice flying. Dahil sa sobrang baba ng kanilang lipad, pisikal silang nagtatago sa likod ng kurbada ng mundo. Para sa mga Russian S-400 operators sa Nagorskoye, hindi umiiral ang mga jet nito. Ligtas silang nakatago sa ilalim ng radar horizon na parang isang lihim na ibinubulong sa gitna ng bagyo. Ang mga jet na ito ay running dark. Hindi sila naglalabas ng kahit isang radar pulse na maaaring mabunyag sa kanila. Sa halip, gumagamit sila ng ASQ 239 na Barracuda electronic suite para amuyin ang mga Russian signals, kasama ang mga specialized blue-green LiDAR pods. Ang blue-green LiDAR ay parang isang high-tech na laser flashlight na hindi tumitigil sa ibabaw ng tubig. Nagpapadala ito ng libu-libong light pulses bawat segundo na tumatagos sa nagyayelong tubig ng Arctic na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Kasama ang kanilang magnetic anomaly detectors, lumilika ito ng digital X-ray ng kailaliman ng dagat. Kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong teknolohiya na nananalo sa digmaan, siguraduhin i-hit ang subscribe button. Hindi nyo makikita ang mga detaling ito sa balita sa gabi. Alam nyo, hindi mo maitatago ang 13,000 tonelada ng high-grade Russian steel. Para itong isang malaking magnetic na tagihawat sa mukha ng planeta. Nadedetect ng ating mga MAD sensors ang maliliit na distorsyon sa magnetic field ng mundo na sanhi ng dambuhalang katawan ng sub. Para itong paggamit ng world-class na metal detector sa isang nagyayelong dalampasigan. Beep beep, nahanap na kita. Ang mga laser pulses na yon ay tumama sa Yasen M at biglang nagliwanag ang invincible na submarine sa helmet display ng F-35 pilot na parang neon sign sa isang madilim na eskinita. Gumastos ang Moscow ng bilyon-bilyon para sa stealth coatings at tahimik na makina para lang mahuli ng isang magnet at isang laser pointer. Masyadong abala ang oso sa pagtingin sa horizon, kaya hindi niya napansin na ang agila ay nakatingin na pala sa loob ng kanyang bubong. Ang bitag ay hindi lang basta sumara. Naglaho na ito bago pa nila malaman na naroon ito. 3:30 ng umaga. Umaatungal ang blizzard. Ngunit walang pakialam ang P-8 Poseidon. Isa itong Boeing P-237 na ginawang pinakamamamatay na submarine hunter sa mundo. Puno ito ng mga acoustic processors at sapat na sensors para makahanap ng barya sa ilalim ng pool. Dahil sa magnetic fingerprint na nakuha natin kanina, alam na ng P-8 kung saan eksaktong nagtatago ang Russian shark. Binuksan ng piloto ang weapon bay at naghulog ng serye ng SUS o Signal Underwater Sound Charges. Huwag kayong malito. Hindi ito mga torpedo. Isipin nyo sila bilang mga undersea flashbangs. Ito ay mga maliliit at hindi sumasabog na canisters na lumilika ng isang malakas at puro na pulse ng acoustic energy. Para itong isang 10 toneladang sledgehammer na humampas sa isang drum na bakal. Sa loob ng Yasen M, ang Russian sonar operator ay biglang natakot mula sa pagiging kampante. Isipin mong may suot kang high-quality na headphones sa maximum volume at biglang may nagpaputok ng shotgun sa tabi ng iyong tainga. Iyon ang ginagawa ng isang SUS charge sa sonar ng isang submarine. Ang hydrostatic shock ay dumadaloy sa katawan ng bakal na nagpapayanig maging sa sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagputi ang kanilang mga tactical screens. Sa loob ng ilang nakakatakot na segundo, ang mga Russian ay naging bingi at bulag sa pinakamapanganib na dagat sa mundo. May pagpipilian ang Russian commander: manatili sa ilalim at makipagsapalaran sa banggaan sa dilim o umangat sa ibabaw. Nagpanik siya. Pinindot niya ang condition alpha switch para sa isang emergency blow. Literally na sumabog ang dagat. Ang Yasen M ay lumitaw sa nagyayelong ibabaw, nagtatapon ng libu-libong toneladang puting bula at yelo. Kahanga-hanga ang tanawin, ngunit para sa mga Russian, isa itong sakuna. Sila ay lantad na. Ang kanilang lokasyon ay nai-broadcast na
sa bawat NATO satellite sa orbit at nawala na ang kanilang tanging bentahe sa visibility. Ang mga general ng Moscow ay nakatingin sa kanilang mga monitors sa gulat at katahimikan. Inakala nilang ang kanilang thermal layers ay isang bulletproof vest na magtatago sa kanila habang buhay. Akala lang nila. Nakalimutan nila na laban sa MAD, ang kanilang sub ay isa lamang higanting tipak ng bakal sa isang bukas na dalampasigan. Para lang itong paggamit ng world-class na metal detector. Beep beep, nahanap na kita. Ang hindi matalo-talong Russian Bear ay kailangang lumitaw para huminga. At ngayon, nakatitig na siya sa dulo ng baril ng US Navy na hindi man lang pinampawisan. Ang paghahanap sa multo ay naging isang napakapublikong kahihiyan. Naisip na ng Kremlin na nalinlang sila at ibinubuhos na nila ang lahat sa atin. Sa Nagorskoye Air Base, ang mga Russian defenses ay nagigising na ng may mechanical na atunggal. Ang S-400 Triumph at ang Pantsir S-1. Ang tinatawag na hindi matatablang kalasag ng Russia ay mabilis nang umiikot. Ang sapat na daan ay dinisenyo para pabagsakin ang mga eroplano mula sa layong 250 milya. Ang Pantsir naman ang bodyguard, isang truck na armado ng 230mm cannons at 12 missiles para saluhin ang anumang makakalusot. Nagsimula na silang mablunsad na pumuno sa langit ng Arctic ng mga guhit ng puting apoy. Para sa mga Russian, mukhang nananalo sila. Nakakakita sila ng daan-daang targets sa kanilang mga screen. Ngunit narito ang catch. Multo ang kanilang hinahabol. Sa itaas ng kaguluhan, ang ating EA-18G Growler ay sumasali na sa party. Hindi lang ito isang jet. Isa itong Super Hornet na ipinagpalit ang mga baril para sa pinakamalakas na electronic jamming pods sa mundo. Kasalukuyan nagsasagawa ng isang layered saturation attack. Ang Russian S-400 ay gumagamit ng algorithm na idinisenyo para mag-track ng 300 targets ng sabay-sabay. Mukhang kahanga-hanga yon hanggang sa magpakawala ang Growler ng swarm ng MALD. Ang mga mura at maliliit na drones na ito ay nakaprogram para sumigaw sa Russian radar na nagpapanggap ng mga dambuhalang B-5-22 bombers. Biglang, ang Russian computer ay hindi na nakatingin sa 300 na targets. Nakatingin na ito sa 3,000. Nagkaroon na ng algorithm overload. Ang Russian software ay parang nagkakaroon ng nervous breakdown sa pagpapasya kung aling multo ang uunahing barilin. Nagpapaputok sila ng $1,000,000 na missiles sa mga $10,000 na decoys. Habang abala ang mga Russian sa pagsuntok sa hangin, dumating na ang tunay na martilyo. Mula sa USS Gerald R. Ford at sa USS Virginia, isang wave ng Tomahawk Block 5 cruise missiles ang humaharurot sa bilis na 500 at 50 milya bawat oras. Ito ang ating mga 20 talampakan na computers na may mga pakpak. Ang ilan ay armado ng CHAMP, ang Counter Electronics High-Power Microwave Advanced Missile. Sa halip na isang malaking pagsabog, lilipad ang CHAMP sa ibabaw ng Monolith B radar station at maglalabas ng malakas na pulse ng microwave energy para itong paglalagay ng tinidor sa loob ng microwave. Bawat circuit board, bawat computer screen, at bawat radar dish sa outpost na yon ay agad na naluto. Walang apoy, walang usok. $100 bilyong na teknolohiya ng Russia ang naging frozen na basura. Kasabay nito, ang mga kinetic tomahawks ay tumama sa Nagorskoye runway. Hindi nila sinusubukang patagin ang gusali. Gumagamit sila ng penetrator warheads para gawing isang obstacle course ang 3,000 at 500 metrong semento. At ang mga Bastion P launchers? Ang electronic surge mula sa ating mga growlers ay sumira sa kanilang hydraulic controllers. Pindot ng pindot ang mga Russian crew at sumisigaw sa kanilang mga radio. Ngunit ang kanilang Mach 2.5 monsters ay naipit na sa loob ng kanilang mga tubes. Nagyelo na ng tuluyan. Ilang dekadang ipinagmalaki ng Moscow ang kanilang impenetrable na S-400 shield. Well, tinignan lang ni Uncle Sam ang kalasag na yun at nagsabing, "Salamat sa imbitasyon. Ngayon, alam ko na kung nasaan ang radar niyo."
kaya papatayin ko na ang ilaw. Hindi na ito laban, mga kababayan. Isa na itong surgical unplugging ng Russian Arctic. Ang Monolith B radar ay structurally compromised na. Walang malaking fireball. Isang microwave pulse lang na ginawang bunton ng frozen silicon ang high-tech na utak nito. Ang mga Bastion launchers ay neutralized na. Ang kanilang internal electronics ay sunog na, kaya hindi na sila makakapaglunsad kahit isang paputok. At ang runway na yon? Ngayon ay isa na lamang koleksyon ng mga mamahaling craters ng semento. Nawala na ang mata ng Russia sa Arctic. Dahil bulag ang S-400 at sira ang runway, ang Moscow ay naging isang bulag na oso sa gitna ng blizzard. Kahit gaano pa sila umangal, hindi nila makita kung sino ang nambabato sa kanila ng snowballs. Samantala, ang makapangyarihang Northern Fleet ay nawalan ng kanilang pinaka-importanteng suporta. Dahil wala na ang Nagorskoye, ang kanilang mga nuclear submarines ay kailangang umatras ng mas malalim sa yelo. Ang kanilang supply chain ay parang isang truck na walang gas sa gitna ng Alaska. Hindi ito makakaalis at lalong lumalamig. Habang abala ang Russia sa pag-aayos ng kanilang mga sirang laruan, abala naman ang NATO sa paglipat. Ina-upgrade na natin ang Puffix Space Base na may mas magandang ports at mas mahabang runways. Ang Guyuk Gap ay hindi na isang pintuan sa harap. Isa na itong reinforced steel gate. Ang leksyon sa araw na ito ay simple lamang. Huwag niyo i-jam ang radar ni Uncle Sam dahil i-jam niya ang buong tulog niyo sa gabi. Kaya, anong palagay niyo, mga kababayan? Ngayong ipinagmamalaki ng Russia ang kanilang Zircon hypersonic missiles, dapat bang ipagpatuloy ng US Navy ang paggamit ng Ghost Swarm para manatiling ng ungguna? Mag-comment ng A para sa oo, manatiling tahimik at nakakamatay. O mag-type ng B para sa hindi, ipakita na ang malalaking kanyon sa susunod. Ipipin ko ang pinaka-tactical na sagot na makikita ko. Kung nagustuhan nyo ang malalim na pagsusuring ito sa Arctic Strategy, smash ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng digmaan na hindi nyo maririnig sa balita. Paalam muna sa ngayon.